ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan na lumikha ng iyong sariling flower o bulaklak, ano ang magiging itsura nito at ano ang magiging simbolismo nito? Let me know in the comment section. For today's Chismith ay aalamin natin kung paano nga raw ba nagkaroon ng rose. How the first ever rose came to life according to Greek myth ito ha. Once upon a time, meron di umanong isang goddess na ang pangalan ay Chloris. Si Chloris na hindi gaano kasing sikat ni Aphrodite, pero kilala siya bilang the minor goddess of flowers and springtime. Just imagine ha, ang work niya ay maglalakad siya sa mga halamanan, tapos lahat ng malakaran niya ay namumukadkad o nagkakaroon ng flowers. Kumbaga lahat ng mga halamang nalalakaran niya ay kusang bumubuka. Bumubuka ang mga dapat bumuka. Ay! Isang araw, habang namamahinga di umano siya sa kakahuyan, ay nakita siya ni Zephyr o Zephyrus, the god of the west wind. Siya yung tipo ng wind na hindi destructive ha. Ito yung wind na kalmado. Siya yung parang taga-announce ng, hoy, pa-summer na! Pwede na kayong magbakasyon ng hindi patago at hindi itinatago. Char. So yung vibe nitong si Zephyrus, yung pwede kang humiga sa damuhan, magpahinga, mag-relax, mag-bebe time kasama ng legit mong bebe, habang ninanamnam yung siphayo ng cool breeze na dala nitong si Zephyrus. Tapos kakanta kayo ng, sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap. Tapos magtititigang kayo, magyayakapan kayo, magkikiss kayo. Na parang walang bukas. Ganarn ang vibe na dala nitong si Zephyrus. Ay, kilabot. Edi eto na nga, nakita siya ni Zephyrus sa kakahuyan at na love at first sight siya. Sa ilang versions ng myth, sinasabi na kinidnap o dinukot ni Zephyrus si Chloris. Pero sa ilang versions naman ay sinasabi na niligawan, sinuyo ni Zephyrus si Chloris, binigyan niya ng flower garden, ginawa niyang queen of the flowers, tapos araw-araw niyang binubulungan ng mga sweet words, promises, or vows and everything na ikaw lang Chloris, sapat na ganern. Hanggang sa mangisay itong si Chloris sa kilig. Sinasabi sa Chismith na itong si Zephyrus ay naghintay din ng matagal-tagal. Kasi kinilatis muna siya ni Chloris. Inalam ni Chloris kung ano talaga yung intention niya, kung pure ba talaga na minamahal siya ni Zephyrus or what. Baka naman panandalian lang o baka may iba pang kinikita si Zephyrus. Kailangan niyang ma-make sure na siya lang ang focus ng kanyang manliligaw. Itong si Zephyrus ay naghintay di umano. Talaga. Sabi niya, oh my goodness, Chloris, I'll just be here. I'll be waiting for you. Ayan, kaya sinasabi ko sa inyo, magpaligaw din kayo. Hindi yung kung sino lang ang available dyan sa paligid ninyo. No? Pero minsan wala yan sa tagal o shortness ng ligawan eh, no? Sorry. So, nung nakasiguro na di umano itong si Chloris na siya na, si Zephyrus na, you're the one I love, ganyan, sinagot na niya. At hindi nagtagal ay ikinasal nga sila. Bilang regalo, sinabihan itong si Zephyrus na, oh Chloris, kahit ano pang hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. So, nag-think malala itong si ate girl. Sabi niya, ano nga kaya ang iwi-wish ko? Until one day, muli niyang binisita ang kakahuyan. At doon ay nakakita siya ng isang naghihingalong beautiful nymph. Tingnan niyo yan, naghihingalo na pero beautiful pa rin. Nilapitan niya yung dying nymph at sabi niya, huwag kang mag-alala kasi kahit anong mangyari, i-immortalize ko ang beauty na meron ka. Hindi masasayang ang serbisyo mo para sa kakahuyang ito kahit hindi ka umabot ng 60 years old, may benefit ka. Ganyan. Kaya kinuha ni Chloris yung dying nymph at dinala niya kay Zephyrus. Sabi niya, Zephyrus, alam ko na kung anong iwi-wish ko. Gusto ko na gawin mo, i-transform mo bilang isang bulaklak itong dying nymph na ito. At agad namang sumunod si Zephyrus. Pero, nakipag-collab siya sa ibang gods and goddesses. Tinawag niya si Aphrodite, si Dionysus, and the three graces. Sabi niya, Aphrodite, since you're the goddess of love and beauty, pwede mo bang bigyan ng beauty itong bulaklak na ito? And, nag-agree naman si Aphrodite. So, ang grinant nitong si Aphrodite ay timeless beauty and seductive charm. So, nanghingi din si Zephyrus ng tulong dito kay Dionysus, the god of wine and ecstasy. Sabi niya, Dionysus, baka naman pwedeng may maiambag ka dito sa bulaklak na ito. At pumayag si Dionysus. Binuhusan di umano niya ng fragrant smell. Ito yung tipo ng smell na kahit mamatay di umano yung bulaklak ay hindi mawawala. Yung bango ha, yung amoy. Finally ay nakipag-collab din sila sa three graces. Una, si Aglaia or the Splendor. Si Euphrosyne, meaning mirth. At si Thalia, meaning good cheer. Binigay naman nila ay grace and charm. Something daw na kapag nakareceive ka ng rose, ay mapapangiti ka ng hindi mo alam ang dahilan.
Naka-receive na ba kayo ng rose? Anong naging reaction ninyo? Natuwa ba kayo? Anong kulay ng rose? Baka naman black. Sure. Dying rose. Sinasabi na ang rose ay beautiful, fragrant, and timeless, pero may tinik. Bakit nga ba may tinik ang rosas? O makinig kayo ha, dahil nga raw, katulad ng pag-ibig, ipinaaalala sa atin ng rose that even the most beautiful things can hurt. Totoo ba yun? Only love can hurt like this. Charing. So that ends the story of Chloris and the first ever rose in Greek myth. Guys, may YT channel po tayo. Baka naman gusto niyo pong mag-subscribe doon. Meron na po tayong 28,000 subscribers. Baka gusto niyo pong dumagdag. Yes, mas marami pong chismith doon at mas concentrated po doon ang mga videos just like this. Okay? Keep loving!